Daghan ang nag-request ani nga presentation about sa biometric time attendance device nga makuha daw nato ang report sa iyahang late, undertime, overtime ug ang iyahang net computation total, kay which is mao na siya ang pinaka-importanteng output para mahimo na siyang input sa inyong payroll computation. So karon akong ipakita ninyo kung unsaon na siya pag-manage nga makuha na ninyo nga report using ani nga biometric time attendance device. So karon atong buhaton is ato lang i-connect ang atong biometric device gamit ang kaning network cable padulong sa atong PC. Pwede ra sa atong mga device nga naka USB, pero ang atong gamiton nga unit is kato lang naka network, katong ning gamit og UTP cable. So atong buhaton ato lang i-login ang software gamit sa atong credentials. And then maadto lang ta sa setups, then manage biometric. Sa ibabaw na ay device nga menu, na diha ang mga listing sa atong mga biometric device nga naka-configure na sa atong software. Ang pag-configure sa atong biometric is i-add lang nato ang iyang IP address, and then sa pag-connect sa atong biometric ato lang i-highlight ang file name tapos select device. Mailana nato kung connected na siya kay ma-reflect na diha nga successfully connected unya unsay pangan sa device nga atong gi-label. Then ato nang i-download ang iyahang attendance logs. So sa pag-download sa attendance logs, kinahanglan na nimo i-fill up ang iyahang date range or iyang time range kung unsa ra nga payroll cut off nimo i-download ang mga attendance logs. So as you can see, nag-reflect ang mga attendance logs nga gikan sa atong biometric. So kay na naman tayo time attendance logs, ang next natong buhaton is adto ta sa DTR detail. Ang kaning DTR detail is ari nimo makita ang kadtong mga detalyado nga report like kadtong late, undertime, overtime o kadtong other relevant information nga magamit nimo sa imong payroll processing. So in this presentation, just for the sake of example, mag-filter kog isa ka employee diri, and then ang magbutang ko og date range nga January 1 to January 15 nga payroll period, kay mao ni atong buhatan og sample nga report. So kung makita ninyo diri is na ay mga column report sa katong late, undertime, overtime ug katong mga other related report nga possible ninyo magamit sa inyong payroll processing. So diri kada row makita nimo, pwede nimo siya i-double click para makita nimo ang actual nga attendance log. So kaning atong gi-check karon is wala siya attendance log. It's because kung makita ninyo iyang work type, naka-holiday siya, so siguro wala siya trabaho ana. Pero kung ning trabaho siya na, ang mo reflect ang status is regular holiday on duty siya. So karon sa January 2, kung atong ma-check ang iyang attendance na sa 10 minutes nga late, kung atong i-check ang iyang attendance is because 10 to 6 ang iyang schedule, unya na siya late nga 10 minutes, so that's why nag-reflect ang kanang 10 minutes nga late niya. So na differential is because night shift man na siya na. Kung imo makita ang iyang time shift, naka night shift siya, so dali nimo mo siyang ma-identify kung unsa ang tagging niya ana nga specific nga date. So ang iyang net total, kung atong ma-double check diri is 7 hours point 83. It's because gideduct tong iyang 10 minutes nga late, so wala na siya kaabot og 8 hours. So basically automatic na siya gi-compute sa atong system. Upon arriving sa atong attendance logs nga atong gi-download, iyan na siyang i-compute. So same sa tanan nga date diri, imo na siyang i-double check kay automatic na siya nga gi-compute. Ang atong time range nga gi-testing diri is January 1 to 15. So all the way to hantod sa 15, mao na siya ang nakalatag diri nga information. So pwede nimo siya i-double check. For example kani, wala siya time attendance is because rest day ang iyang work type. So naa mo gud siya chance nga possible wala siya attendance is because rest day, it could be regular holiday or absent, possible nga nganong wala siya mga attendance. So dire pwede ra sad ka mo work og what if na mga holiday or rest day nga ning work need ka. So kanang imong work type diha ma-change na ang iyang status based sa kanang imuhang actual nga nahitabo sa kanang adlaw. So kani siya, it's a 15-day payroll period ni siya, so from 1 to 15. So ang atong buhaton ani niya is after nimo ma-consolidate, wala na kay changes, so bali okay na ka sa result, na ang kanang mga absent diha okay na siya, dili siya leave.
So yung bato na is ato na siyang himuon nga summary. So kanang 15 days nga row ato na siyang i-convert into one line. So himuon na nato siyang one row. Ang tawag na to is DTR summary. So tanan nga mga naka-summary is kato lang mga data nga naka-lock. So once na lock na siya dili na siya ma-edit. So karon atong na-check nga ang si employee nakita nato diri nga naka one line na siya. Nakita nato kung pila gid ka hours, like for example ayang net pila na siya ka hours kay na siya conversion sa hours conversion. Ato na siyang i-convert kung pila gid ka hours tanan, then sa absent makita nato nga nasa 2 days nga absent. Ang diri sa iyang net computation is ato na siyang gi-consolidate kung pila gid ka hours tanan within one cut off.